Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang nakakapanabik na story tungkol sa ating paboritong anime at manga series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa video ito pag-uusapan natin kung ano ang kapangyarihang taglay ni Ada at ang taglay nitong Dojutsu. Sa last chapter nga ng Boruto, which is ang chapter 56, ipinakilala sa atin si Ada sa pamamagitan nga ni Code, kung saan si Code ay nagpunta sa parang hideout ni Boro, kung saan dito rin natin nakita ang taglay ngang kapangyarihan ni Code. Si Ada ay isa sa mga cyborg na ginawa ni Amado na mas malakas pa kung ikukumpara kay Jigen. Dito pa lamang sa maikling definition ni Amado na itong mga cyborg nga na ito ay mas malakas pa kay Jigen ay talaga namang maaaring magdala nga ng panganib at banta sa Konoha at sa buong Shinobi world. Dahil kung matatandaan guys, nahirapan nga sina Naruto at Sasuke, maging si Boruto at Kawaki ay nahirapan din sa pakikipaglaban kay Ishiki, lalo pa ngayon na si Naruto ay wala ng Kurama at si Sasuke na wala ng Rinnegan. Ang buong Konoha at maging ang Shinobi world ay nawalan na ng halos kalahati ng kanilang kapangyarihan o depensa dahil nga sa pagkawala ng Kurama ni Naruto at Rinnegan ni Sasuke, at sa ngayon ang meron na lamang sila ay si Boruto at Kawaki na balak ngang o nagpaplano ngang mag-training upang kanilang paghandaan ang pag-ataking gagawin ni Code. At dagdag pa nga sa banta na paparating sa Shinobi World ay ang possession ngang mangyayari kay Boruto, na anumang oras ay maaaring gamitin ni Momoshiki ang kanyang katawan. Kaya naman ang Konoha at ang Shinobi World ngayon ay nahaharap sa isang napakalaking problema na dulot ni Code, Ada at maaaring ni Momoshiki. At ngayon nga na naman sa kalalabas nga na bagong chapter, which is ang chapter 57, kung saan ang chapter na ito ay nagbigay sa atin ng information patungkol nga sa ability ni Ada. At sa video ito nga pag-uusapan natin ang mga kapangyarihang taglay ni Ada at ang kanyang Dojutsu. Katulad ng ibang Kara members, si Ada ay minodified ng scientific ninja tools ni Amado. Matapos nga ang pagkamatay ni Boro at ni Ishiki Otsutsuki, nagawa nga ni Code na mahanap ang hideout ni Boro kung saan ito ay pinamumunuan ni Bug. Dito nga sa hideout na ito nakatago ang isa sa mga cyborg na ginawa ni Amado, at ito nga ang dahilan kung bakit si Code ay nagtungo sa lugar na ito. Sa umpisa nga ay malamig ang pakikitungo ni Ada kay Code na talagang ito ay ugali naman ni Ada, ngunit kinalaunan ay humingi naman siya ng pasensya kay Code. Sa tingin ko guys, talagang napakalakas ni Ada. The way she act pa lang ay malalaman na natin na wala siyang kinakatakutan, dahil kung matatandaan, tinakot nga siya ni Code at sinabing ipapatapon nga rin siya katulad ng ibang cyborg. Ngunit imbis nga na matakot si Ada, buong tapang nga niyang sinagot si Code at sinabing subukan mo kung kaya mo. So far, dalawang ability pa lamang ang ipinapakita patungkol kay Ada. Ito nga guys ang dalawang kapangyarihan ni Ada. Una, ang kakayahan ni Ada ay makuha ang puso ng ibang tao. Not literally, I mean she can control the heart of others, mapababae man o mapalalaki. Ito ay isa sa nakakagulat na impormasyon na ipinakita sa atin ng chapter 57. Ang pag-stole nga ng puso ng kahit sino, mapababae man o mapalalaki. Ayon kay Bug, isa nga ito sa kakayahan ni Ada. At maging si Code ay nahulog sa spell na ito ni Ada, na kung saan nga ay excited nga siyang makausap at makita si Ada. Ang kapangyarihang ito rin ang dahilan kung bakit nga nagawang suwayin ni Boro ang utos ni Jigen na ipatapon ang cyborg na ito. Ayon kay Ada, hindi nga siya nagawang ipatapon ni Boro dahil si Boro ay nahulog nga sa spell or sa ability ito ni Ada. So ibig sabihin lang nito guys, dahil nga sa kakayahang ito ni Ada, maaaring dito pa lamang ay mahirap na siyang kalabanin dahil ang kalaban ay mafo-fall in love sa kanya, at dahil dito hindi siya magagawan ng kahit anumang pag-atake or kahit ang sugatan ang kanyang balat. Pero real talk guys,
parang yung ability ni Ada ay gumagana in real life. Pansin nyo guys, dahil nung nakita ko siya sa manga, nagandahan rin ako sa kanya. Babae ako pero nagandahan pa rin ako sa kanya. So back to the series tayo guys. Sa kabilangan ng kapangyarihang ito ni Ada, katulad ng ibang teknik, ang teknik na ito ni Ada ay mayroon ding limitasyon kung saan ang kapangyarihan niyang ito ay hindi tumatalab sa dalawang uri ng tao. Ang una ay ang Otsutsuki at ang pangalawa ay kung ito ay blood related or ibig sabihin kamag-anak ni Ada. Ayon kay Ada, ito rin ang dahilan kung bakit si Jigen ay nagawa siyang ipatapon. Dahil nga kung matatandaan, si Jigen ay isang Otsutsuki dahil nga sa siya ay vessel ng isang Otsutsuki at ito nga ay si Ishiki Otsutsuki. Bukod pa dyan guys, may dalawang tao pa ang hindi maaaring mahulog sa ability ito ni Ada. At ito nga ay sina Kawaki at Boruto. Dahil kung matatandaan, ang dalawang ito ay vessel ng mga Otsutsuki. Si Kawaki nga ay naging vessel ni Ishiki Otsutsuki at si Boruto naman ay kasalukuyan ding vessel naman ngayon ni Momoshiki Otsutsuki. At ang dalawang ito nga ay kasalukuyang 80% Otsutsuki na, kaya naman hindi nga sila tatablan ng ability ito ni Ada. At ang ikalawang nga kapangyarihan ni Ada ay ang kakayahan niyang makita ang past at ang current event. Kaya sinabing she knows everything in this world dahil nga sa ang mata ni Ada ay parang surveillance camera or ang security camera ng mundo kung saan nga ay nakikita nga ni Ada ang mga nangyayari sa mundo, pang nakaraan man o pang kasalukuyan. At ayon nga kay Ada, ang pinakamagandang nakita niyang pangyayari ay ang pagkamatay ni Ishiki Otsutsuki kung saan nga ay nahulog sa patibong ni Kawaki. At ang nakita naman ni Ada sa current event ay ang ginawa nga na manhunt operation ng Konoha na kung saan ay hinanap nila dito ang hideout ng Kara at ang paghahanap kay Code. Ang pangyayaring ito ay sinabi ni Ada kay Code. Ang kakayahan nga ni Ada or ang jutsu nga ni Ada na ito ay tinatawag na Senrigan. Although bago ko palang nalaman ang jutsu na ito, alam kong ang jutsu na ito ay napakalakas. At katulad nga ng sinabi ko, katulad ng ibang jutsu, ito rin ay may limitasyon. At ang limitasyon ng jutsu na ito ay hindi kayang makita ni Ada ang mga nangyari sa past na naganap bago siya ipinanganak. Hindi rin kaya ni Ada na makita ang future. Kaya naman kahit papano ay may kahinaan pa rin ang kakayahang ito ni Ada. Kaya lang makita ni Ada ang lahat ng current happening in the world at ang lahat ng nangyari mula na ang siya ay ipinanganak. So ang kakayahang ito ni Ada ay napakalaking tulong kay Code kung sakaling sila ay maging team o magsama sa labanang ito, lalo pat silang dalawa ay parehong galit kay Amado. Galit si Code kay Amado dahil nga sa pagtataksil nito sa Kara organization at galit naman si Ada kay Amado dahil minodified nga ni Amado ang kanyang katawan at bukod pa dyan dahil nga tinanggal ni Amado ang tinatawag na ordinary love ni Ada. Kaya naman hindi malayong magsama ang dalawang ito para mahanap si Amado. Bukod pa dyan, kailangan ni Code si Amado upang matanggal nga ang limiter na nakalagay sa kanya. Nais ngang tanggalin ni Code ang limiter na nakalagay sa kanya upang mapatay niya at makalaban si Sasuke at si Naruto. Ngunit bago mangyari yan, dapat munang makumbinsi niya si Amado na bumalik sa Kara organization or makumbinsi niyang tulungan siya nito. Dahil natatanging si Amado lamang ang may kakayahang gumawa nito. So far nga guys, yan pa lamang ang ipinakitang kakayahan ni Ada. Ngunit kahit ito lang ang ipinakitang ability ni Ada, masasabi kong napakalakas nga guys at masasabi ko rin ang kapangyarihang ito ni Ada ay so unique. So dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!